kahit paulit-ulit pa nating pag-usapan, Chantel, at balikan ang mga kanilang ginawa, ang dami ng moments ng Blacklist International na napunta rin sila sa ganitong sitwasyon at nagagawa nilang bumangon. Oo, ngayon ang kailangan pigilan ngayon ng Echo is yung pagbangon na yon. Pero tingnan natin, as we head on to our draft, the blue side going to be Blacklist International at red side naman natin is Echo. So for Echo, natuto na sila. Hindi na nila talaga ino-open yung Estes ni Omay Dinas. And for Blacklist International, kanina ino-open natin si Kaja, dagdagan natin yung hero na pwedeng gamitin ni Yawi. I-limit natin yung initiation. Again, one of the awesome keys to victory for Echo is from being a playmaker to being a kingmaker. At road to kingmaker na siya if ever maging maganda ulit ang performance niya on this possible last game. Kung maganda nga talaga ang makuha niya dito, definitely isesement na rin ito yung mga pangalan ng players from the side of Echo. If ever they win this one, first pick for Blacklist, sobrang bilis ng response. Digi kagad ang isasagot nila doon sa Fredrin plus the glue pick. Lapu-Lapu is open. Kanina pa to ginagamit ni Sanford. Will Blacklist get this hero? Or pwedeng mag-Benedetta pa rin sila kasi ang ganda rin ng Alecto final blow against Glue, yung pag nag-split-split siya. Sakto rin yung Benedetta dito eh. If hindi nila kukunin yung Benedetta dito, maaaring iban to doon sa 2 remaining bans. Oo, pwede. Faramis, pwede mag-Faramis. Actually, pero parang fighter muna ang uunahin. Unahin nilang hero dito. Jungle ni Wise. Jungle muna. Barats. Why not kuhanin natin Barats? Fred din ay nakuha ng Echo. So pwede ulit maglapu-lapu ang side ng Echo. That has been the story for Sanford. I mean, meron na pala silang glue. Meron na pala silang glue dito sa laro natin. Pero mali mo, baka kuhanin pa nila Hilda ang sagot. Ay, Hilda. Hilda mo. Hilda mo muna. Hilda mo muna. Ang Yan. kunat na agad ng 3 heroes ng Echo. So, kailangan mo dito ng jungler na kayong pumunit doon sa sustain na meron ang Echo ngayon. So, ano kaya yung mga marksman na susi doon? Yun yung mga pwedeng tanggalin ng Echo naman. Pero they respected the possibility of Blacklist International giving the lapu-lapu onto Edward. Parang binibate talaga nila yung Benedetta dito. Tapos may panghuling pick sila eh. Sila yung last pick dito, Chantel eh. And para sa akin, dito sa first 3 picks, yung identity ng dalawang team, yung Echo, unti-unti silang kumakalas dun sa tara mag-utility tayo. Parang ube sila, medyo sama-sama yung play. Gusto mangyari, pero yeah. makunat yung roamer. Oo, sobrang kunat na meron damage din Oo. with the Appraiser's Wrath. So ngayon, Echo, ang kinagandahan dito sa lineup nila is hindi mo pa talaga malaman kung ano yung burst damage. Kasi si Benny QT minsan gumagamit din ng mage. Ay, oo, yung For Lunox. gold lane. Yung Lunox, Harith. Open pa nga Harith, oh. Oo, open pa nga. So, speaking of Harith, isa din sa mga mage heroes na ibaban ng Blacklist International is going to be Valentina. Magandang ban para sa kanila. Pero Brody naman ang tatanggalin ng Echo. Sabi dito ni Benny QT, for me, the thing I changed the most is my mindset. It was like I was holding back. Maybe because I'm scared the other people will blame me, but this M-Series, it's like I'm all out. No matter what happens, that's it. Dati meron pang takot si Benny QT. Pero ngayon na nabigyan siya ng tsansa na maglaro sa world stage, wala na siyang plano pang mahiya, matakot. Wala nang pipigil sa bagyo. At nakikita naman natin yon sa kanyang performance. Yung mga backdoor plays, parang pagkakalaban mo, Echo, pagkatapat mo si Benny QT, isipin mo muna, nasan nga ba si Benny QT? At isa siya sa mga, ayun, Kakasabi mo lang. lang natin. Again, Echo, ini-interchange nila yung strategy. Alam mo, pagdating doon sa last 2 picks nila, tsaka nila ilalabas kung ano nga ba yung gagamitin nila. Ang kinagandahan pa dito, sa pick nila na yan, pwede pang gamitin ni Sanji. Pwede nilang i-switch, medyo flex pa yung pagkuha nila ng Lunox, maaaring gold lane, maaaring mid lane, depende doon sa last 2 picks ng Blacklist International. Pero ito yung the usual nating nakikita sa Blacklist eh. Meron silang Eve, may magko-control sa mga team fights. Ang ganda at ang taas ng survivability rate ng isang Barats with the help of the Digi, lalo-lalo na yung kanyang times journey. Itong last 2 picks, ito yung magdidikta eh. Kung kukuha sila ng Beatrix tsaka Benedetta, sinisigaw ng Blacklist dito na ito na yon. Ito na yung last hura natin na ipapakita natin sa lahat
na comfort heroes yung pipiliin natin and kukunin natin to. Pero merong stats na lumabas. Carl TZ's Brethren is currently 90% win rate, 9-1. 9 wins, only 1 loss. Savior on the last pick, malamang sa malamang gold lane, Lunox nga. Ito na nga. Dito na magkakaalaman. Chantel, yung blacklist, tinaya na nila lahat dito sa moment na to. Ibigay kay Filipino Sniper yung kailangang ibigay kay Filipino Sniper. Ibigay kay Agent Zero yung paborito niyang hero, and there goes the Benedetta. At ibigay din kay KDA Machine ang kanyang Eve na Eve. pwede magdikta ng kanilang laro. Ngayon na Echo, meron silang pangtapat doon sa Beatrix, which is Lunox. Ibig sabihin, gusto ng Echo ng express na mabilis na naman na play dahil more on burst. Dalawa yung kanilang burst dito. Meron silang Savior na pagdating sa late game, yun naman na may damage. Oo, Kasi diba backline. early game Lunox, pagdating sa late game, Savior. Binalance out ng Echo yung lineup nila dito with their magic damage, but the King and Queen, yung royalty dito, sila talaga yung magseset ng tempo para doon sa kanilang mga kasama. Kasi comfort heroes na sila eh. Lahat nakuha na dito ng blacklist, lahat ng gusto nila. And kahit countered sila ng mga enemy teams nila, alam natin na kayang i-pull off ng Blacklist International tong ganitong klase ng lineup. The question is, naaapektuhan ba yung moral nila mula doon sa mga pagkatalo na kanilang natabo? O mas lalo lang silang pinalakas nito? Oo, kung may mga pagsubok, doon mo malalaman kung gaano katatag ang isang tao. Ngayon, Echo, lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan nila from lower bracket, pinatutunayan nila ngayon. Now, Blacklist International, ito naman ang challenge for them. Kailangan nila mag-go beyond the limit. Kailangan nilang mas itaas pa. Part ng kanilang awesome keys to victory is to upgrade the Ube strategy. Pwedeng ito ang kanilang breakthrough performance pag na-extend nila yung laban against Echo. Kailangan na kailangan nilang gawin yon, Chantel. Yun na lang ang tanging tsansa para mabaliktad nila ang sitwasyon. 4 straight wins ang kailangan ng Blacklist International to seal the deal in this grand finals. Sa XP lane, nalulugi dito si Edward in the laning phase against Sanford. Yung glue nga naman talaga dito. Para sa akin, ito yung best XP laner sa meta ngayon eh. So far, yes. Oo. Oo. Parang ngayon talaga, pag na-open si Glue, matik kuhanin si Glue. Ang hirap counterin, yung displacement. Sa lahat ng mga experience siya may pinaka-displacement. Yung talagang kayang mga haltak at magdala ng mga players sa iba't iba. Speaking of haltak, meron ding haltak na sagot ang Blacklist. Meron silang reverse time from Tali ni Diggy. Tali ni Diggy. So, pwedeng yun yung gawin. Pero, nung huling laban din, ang sinagot ng Echo against Diggy is Hilda. Hilda mo. Ito nga talaga ang magandang sagot against a Diggy. Ever since nung nilabas yung Diggy strat dati, ito na agad yung sagot. Kasi makakuha ka nga ng stacks dito pag ikaw yung Hilda. Tapos, yung Hila. sustain mo, enough na dikutan Ayun, oh. siya para kunin mo lang yung mga bomba, tapos i-heal mo lang dun sa mga bush, tapos rekta ka agad balik dun sa teamfight. Pero this time kasi, comfort nga ng Blacklist eh. Yun yung pinanghahawakan ng Blacklist sa ngayon. Pero ngayon ay makakuha ng turtle. Walang iba kundi si Carl TZ dahil nga hindi makalapit doon si Wise because of the zoning mula doon sa Sansan duo. Si Sanji talaga at si Sanford yung nakikita natin hindi naghihiwalay. Ayun, oh. Si Wise medyo delikado para pa-flicker in. Daytona's welcome. Kaso nga lang nasa pian na shampoohan dito. Kakayanin niya ni Sanford and the first blood goes to Sanji. Sakto pa rin naman para dito sa Echo. Habang si Hachi gagamit na kanyang real world manipulation, si Yawi nandun. Sanford is still alive. Buhay pa rin. Si Venus. Ang glue kasama ng mga mini glue. Tinalian. Pero buy time to para sa side ng Echo. And Sanji right now sa may gitna ng first tier turret, second tier turret, makakakuha ng kill. Si Owen tinamaan pa dito ng Dawning Light. Kamuntikan pa siya dito ma-pick off, but oh my Venus saves the day. Ang ganda nung heal na ginawa niya, pero si Yawi hindi pa rin talaga siya binibitawan. With that delay, yung hindi niya lang mapauwi doon sa moment na yun si Oheb, malaking dagok na para sa Blacklist International kasi nagkakaroon ng espasyo si Benny QT para kumuha ng extra gold on the energy shield sa top lane. Oh, speaking of energy shield, kalahati na, or more than kalahati na bawi niya nakuha niya dito sa may top lane. Ngayon pinag-uusapan natin yung mga players natin, pero for Carl TZ, sobrang laki ng kanya naging pagbabago dito sa ating laro. Pinag-usapan yung jungle heroes, assassin before, ngayon mastery of the Fredrin hero, at yung retribution na ay lagi nandun. Kung ano kailangan ng team niya, ibinibigay niya, at kita natin that Echo right now is on the lead. Carl TZ, yung pag-mature niya dito sa laro, nakikita nating role player na siya for his team.
Ang nakikita nga natin dito nagsashine ay yung Sansan Duo. Ginagawa lang ni Carl Tizzy ang kanyang trabaho habang si Benny QT ay ganun din. Pero ang ganda ng silip dito ng Blacklist International. Gusto nilang bigyan ng espasyo si Oheb pero hindi rin nagbibigay ng opportunity ang Echo para nga makalapit. Oh my Venus, na-force dito yung kanyang ultimate para na makancel out. Pero mukhang makakagat naman din si Carl Tizzy dahil Tonas welcome na pahampas. Mukhang mabubuhay pa. Dawning Light, kamuntikan si Queen doon. Pero si Sanford nandun, mukhang gusto kuhanin yung BD, magda-dive in, pero Edward is there, apat, laban sa isa, habang yung mga players ng Echo, pwede lang din naman mag-backup sa kanila, at meron din third objective na pwedeng puntahan, but look at the position of Sanji. Merong kill kanina, Santi, against Haji, at talagang zoning ang ginagawa ng Echo, galing sa top lane, diretso si Cortezi, dito sa may turtle, objective after another objective, bigay space sa kanilang retribution, secure ng Echo. Hindi na talaga nakakalapit pa dito yung Blacklist International's objective. Tapos makukuha pa dito ni Yawi yung kill kay Oheb. Malaki na talaga ang kalamangan na naiimbak ng Echo dito. Top lane turret, definitely in trouble pa. Yung Dawning Light tumama! Medyo delikado din si Oh My Venus. Kailangan niya lang umuwi. Kailangan niya mag-back away. Pero now, Echo with a 2.6k gold lead. Laki! Yung Blacklist, ano ba yung nagiging problema nila dito, Ate Chantel? Bakit hindi sila makaporma sa ginagawa ng Echo'ng aggression? Sobrang lalim kasi ng positioning ng Echo. Sinabi natin kanina at Haji na-kill din siya kanina ni Sanji sa gitna ng first tier turret and second tier turret sa may middle lane. Isama pa yung zoning potential na kayang nakuha pa rin ni Benny QT yung coin. But going back, Yawi yung zone na ginagawa niya. And look at the damage of Echo as the Dawning Light ay gagamitin ni Sanji dito sa ating laro. Continuous lang ang kanilang farming. At yung Torres sa top lane, konting-konti na lang masisira na. Parang hindi ko pa nakitang nagmintes yung Dawning Light halos ni Sanji dito. Lahat may tinatamaan. So alam mo yung master niya sa Savior napakataas. Pero nakitaan ko ng ng magandang play yung Blacklist kanina nung sa may bandang top side. Nung nag-split nga si Sanford, ang gandang sagot ng Electo Final Blow. Yun yung role dito ni Edward. Hindi niya pwedeng hayaan si Sanford na makashampoo. Hindi niya pwedeng... Pipigilan niya, no? Pipigilan niya. Siya yung taga-pilit, ay taga-pigil. Oo, taga-pigil. Siya ang may Edward Salon. It is his time para pumigil doon. Pero Detonas welcome. Gagamitin ni Wise. Pero may counter lang din naman na pag-damage dito. That is going to be killing spree para kay Sanji. Habang sa top lane, Edward ay magsisplit push muna. This is his specialty. Tapos mamba out with that Electo Final Blow. Pinlicker pa ni Benny QT. Sabi niya hindi na siya magpapapigil. Sinabi niya yun on an interview. This time around, aggressive Benny QT ang ating nakikita. Pero napakaganda ng escape na ginawa dito ni Agent Zero. Nakakuha siya ng Torre trade mula doon sa pagkuha ng Echo kay Wise. Tapos hindi siya nakuha. But now, napaflicker na naman si Sanford. May split-split pero mukhang matatalian ng bahagya. Oheb dito, definitely in trouble. Andiyan pa si Yawi. Makukuha nga bala pero mukhang sumobra ang Echo dito. Masyado ata sila na-excite. Sanford maaari dito madisgrasya. Hahabulin na siya. May Daytona's welcome pa. Pero makakatakas pa. Agent Zero with a double kill. Nakabantay ngayon si Agent Zero pero Cortezi makakakuha ng objective. Sinabi natin kanina, Blacklist International is a team na magaling mag-punish ng mga errors ng kanilang kalaban. But looking at the things right now, Echo kailangan maging maingat. Blacklist International, they have to watch out for those kinds of overextend coming in from Echo. Merong Boy Crystal pero sakto lang din naman Sanji with the Dawning Light. Habang si Owen mag-free lang. Yawi, diretso ba ng kantok play. Saktong kill against Edward. Labanan ng ating mga kampiyon. And right now, Echo, there's no going back. No, there's no backing down for this team. Yung Echo ngayon ay tuloy-tuloy lang sa pagkuha ng mga kills. Wala halos nakuwang trade ang Blacklist doon. 2 for 1 yung nangyari. Pero Blacklist International, they are struggling. Definitely struggling during team fights. Kasi agad na nalulow si katulad yan, si Oheb, si Oh My Venus. Laging tinatamaan ng Dawning Light. Literal na si Sanji, hindi siya nagtitipid ng skills niya. As soon as meron na siya, Diretso bibitaw niya agad. na Sabi niya, long range ako Bakit hindi ko gagamitin yung pagkaka-long range ko? Pero may kita din natin si Sanford dito. Gustong i-zone out ng mga players ng Blacklist International. Kakasabi mo lang, kamuntikan din yung Dawning Light. Ibig sabihin, alam ni Sanji na yung mga players ng Blacklist International ay nandoon sa may bottom lane. Santi, 3.7k gold lead para sa Echo. Binanggit natin earlier na kailangan lang nilang i-continue ang kanilang ginagawa at yun pa rin ang patuloy na ipinapakita nila against Blacklist.
nagkakaroon ng struggle dito yung Blacklist International dahil nga doon sa na-mention mo na panggugulo ni Yawi during team fights na nasa backline lang siya. Dinidikitan niya si Oheb tsaka si Omay Venus, pero this time may flicker si Sanford na gagawin para matakasan nga yung Detona's Welcome. Medyo delikado ang kanilang pwesto ngayon, maaari silang maipit, pero Echo decided not to go down dahil nga ang plano nila ay Lord talaga. Oh, speaking of Lord, Echo ngayon ang pwedeng kumuha ng Lord, and ang nangyayari for Blacklist International is magkakasama na sila. Kailangan nilang patabain agad ngayon si Oheb at kailangan nilang ma-stretch pa yung ating laro. Edward will come in for the vision, pero nandun si Yawi para pigilan ang kanyang mission. And right now, Wise is there as well. Pwede pumasok anytime, pero naramdaman ni Carl TC. I-reset muna yung Lord at Echo maingat ngayon na dumedepensa doon sa mga posisyon na kailangan nilang makuha. Retribution secured, Lord secured by mga Orca. Hindi na makalapit dito yung Blacklist International's objective takes na pinaplano ng Echo. Tila ba ang kanilang solusyon dito ay ang pag-cut lane or yung pag-push ni Edward sa mga Torres sa side lanes, and nagiging successful sila. At least meron silang trade na nakukuha, and ito yung susi ng Blacklist International. This time, si Edward naman yung aasahan nila na gawin yung job niya. Habang yung Blacklist, they have no choice but to stay at the site of their base. Yung jungle cap nga nila, maaaring ma-invade pa. Kailangan pa ng enough gold, enough resources nito ni Oheb, ni Haji, para talagang makaramdam yung Echo. Makapal yung balat ng Echo ngayon dahil doon sa depensa, doon sa mga items na na-build up nila kanina pa. Lamang na lamang din talaga sa item, and even na Yawi pa lang doon sa kanyang positioning, pero Sanji ang possible target for Echo. Depensa ng Blacklist International yung Lord, habang si Edward diretso lang doon sa may bottom lane. There is a conceal play, flicker out. Grabe yung damage ni Very Cutie, yung Benny again, nang gugulat dito ng mga pitek against Blacklist. Haji unti-unti na rin nakakakuha ng damage. Meron na siya ditong Glowing Wand at Divine Glaive para kay Oh My D. Kailangan na kailangan dito ng Blacklist maging patient, and they are showing it right now. These are good signs na yung Blacklist hindi bumibitaw. Talagang kapit-bisig sila dito sa depensa na talagang ayaw nila ditong bigyan pa ng opportunity na yung Echo, tuluyan pang lumamang. Pero ngayon ang nangyayari, pino-force na nga ng Echo yung mga team fights, mapipilitan mapaback away yung members ng Blacklist. Pero again, Agent Zero doing his job. Oo, si Agent Zero nasa top lane pa lang, pero there's the taunt. Habang si Sanford papasok na rin, Detona's Welcome, ibibitaw nila. Meron ditong real world manipulation, pero kill nga lang si Wise, Dawning Light. Wala tatama na ako si Oheb. Free hit lang din ng free hit. Ito na, pinagsakuhan si Sanford with a kill. Habang si Yawi na palalim lang din. Oheb with a kill. Pero middle lane turret ay masisira na, mapipilitang umuwi si Agent Zero. Echo ngayon, last line of defense sa Blacklist International, pumutok na. Nakuha nila dito yung kill onto Yawi kahit papaano nagkaroon sila ng trade, and again, napakaganda ng ginawa doon ni Edward. But this time, napaputok na ng Echo yung inhibitor turret sa mid lane ng Blacklist International. This means, malaki yung chance na pag nagkaroon pa ng mga casualty yung Blacklist, maaari nang rektahin ng Echo to. Oo, naramdaman na natin doon sa may mid Parang hinahayaan na rin talaga nila si Edward doon sa may top lane. Kasi kamunti ka na onting-onti na lang. Pero Edward right now, siya ang pinakabubuhay sa side ng Blacklist. Pwede siyang pumasok anytime. 20 seconds before this Lord para sa Echo. Blacklist International, patience ang pinapakita, habang yung Echo naman ay ganun din, pero may tendency ang Echo na gumawa ng asim plays katulad ng ginawa ni Yawi kanina. No? Na parang na-overestimate niya na parang, ay kaya ko to. Pero nakakataka si Oheb dahil dun sa mga save na ginagawa ng teammates niya. But this time, fast burst on the Lord. Wala nang chance nga talagang kumontest yung side ng Blacklist International. Hindi na nakasilip pa ang Blacklist International. That is the second Lord para sa ating laro. Pero Edward nandun pa rin. Siya lang ang nasa level 14 para dito sa Blacklist International. At mukhang nahanap pa ng mga players ng Echo. Dito si Agent Zero, diretso doon sa may pwesto ni Sanford. Pero hindi lang din naman mahuhuli at disengage para dito kay Edward. Blacklist International definitely in trouble at this point. 6.6k gold lead. Echo, nag-aabang lang ng timers nila dahil yung Lord ay magmamarcha sa gitna. Sasabayin. Oh, ang sakit ng Dawning Light ni Sanji, min. Mapipilitan ka talagang umuwi. Parang Renner shot din. Oo. Yung naging damage, ramdam na ramdam at dalawang pang tinamaan doon. Lord sa may middle lane.
ay mamarcha para sa si Echo Wise. habang si Wise halos wala ng buhay doon. Merong i-mobilize pa. Ginamit ang Time's Journey habang si Cartesia nandito sa may middle lane. Mukhang ito na yata inaantay ng Echo dahil silang Torre dito sa may gitna. Sasamahan na nila yung Lord. Yung mga minions na clear naman sa may bandang itaas. Yung bottom lane, kailangan rin nilang depensahan. Blacklist International is still alive and kicking. Echo naman dito may gagawing play kaso napasobra ata si Sanford. Pero the moment na konting-konti na lang yung buhay ni Sanford, sakto lagi yung split-split niya eh. Oo, ramdam mo talaga kalkulado na naman ang ginagawa dito ng Echo. Speaking of kalkulado may dadaan na may minion wave sa may bottom lane. We have that shot para dito kay Filipino Sniper. Yawi ay boyfriend. Ito as well ka makakatakas. And Edward gusto gumawa ng play. Blacklist International gusto lang umabante. Sila naman ngayon ang magiging aggressive. Pero Wise, merong 4 na players dito ng Echo na nakaabang. Ginamit din ang retribution ni Cartesia at Dawning Light na naman para kay Sanji. Echo with a 8.1k gold lead. Edward still trying to clear those minions na nanggagaling sa side lanes. Inaabangan ng Echo yung Lord na magsuspawn. It shows the discipline. In terms of the gold lead kasi, makikita mo talaga yung difference kasi some of the members of Echo full item build na habang naghahabol pa yung Blacklist International. Kaya hindi pa natin masasabi na kaya na nila may pagsabayan sa teamfight eh. Pag nagkaroon tayo dito ng point na full item na rin yung Blacklist International, Yun doon na yun. natin makikita talaga. Oo, kailangan lahat ng mga minion wave, if ever napapasok yung Echo, kailangan maklear talaga nila agad. Kaya nangyayari dito for Edward, as much as possible, yung bottom lane, inaangat niya. Kasi yung kahit isang lane lang na mananalo ka, goods na yan eh, para sa teamfight kasama ka. Ang hirap ng sitwasyon ngayon ng Blacklist International talaga. Kung papansinin natin, yung inaasahan nila sa damage na kayang i-deal is si Oheb, si Haji. But every time na nakakahanap ng opening itong si Sanji ng kanyang Dawning Light, napipilitan tong dalawang members na to na mag-back away. Katulad yan, si Haji, tiraman na ng Dawning Light, uwi muna. Ganun yung nangyayaring cycle. And aside from that, may vision pa yung Echo na pag tinamaan ka, okay, nandyan sila. Oh, alam na agad, no? Tapos dediretso ng mga players. Pero dito na welcome, ginamit na by the way, si Oheb. Wala na buhay. Here comes Yawi, pero free hit lang din naman. Nakotatalian, hindi na tamang Renner shot. At si Edward nandun sa may bandang likod. Gusto nilang gumawa ng set of play. At Dina Shield ay nag-proc na rin. There's a concealed play coming in from Yawi. Pero hindi sila papasok pa. Edward nandito na. At mukhang Lord muna ang gustong kuhanin. Hindi, ire-reset ng Echo. Si Edward talaga ang plano nilang kunin. Si Wise dito maaari di maipit. Andun na nga yung sape. Pero hinatak ata ito ni Sanford papunta doon sa mga kampi. At ang plano niya talaga pre, kunin si Filipino Sniper. Oheb is out. I repeat, Oheb is out. Echo ngayon na nagwawala. Kukuha ba ata sila ng isa na force na yung flicker doon ni Haji. Pero walang plano dito yung Echo na bitawan pa. Eto na ang inaantay ng Echo. Wise is down para din sa Blacklist International. Walang minion wave para sa side na Echo. Pero meron magmamarcha doon sa may top lane. Matagal nagharap ang ating mga teams. This time around Echo ang preparado dahil inhibitor na rin sa top lane ay si Rana. Ginamit na ang Winter Truncheon. Agent Zero. Agent Zero is down. Mahuli ng immortality. Makakadepensa ba? Kailangan ng brilliance dito para kay Benny Cutie. Habang yung minion wave sa may middle lane. Ako na patay para sa side ng Blacklist International. Pero bibigilan ni Haji, the KDA machine. Buhay pa rin ang side ng Blacklist. And it is what it is as Echo will go for the tower lock. Sigaw mga Orca dahil ang bagong kampiyon sa buong mundo ay ang Echo! Loud and proud, Echo takes the throne with a clean sweep. Hindi natin in-expect na ganito ang magiging takbo ng torneo. Hindi natin in-expect na ganito kalinis tatapusin ng Echo. They will defeat the defending champs and we have our new champions, Echo. Echo, pinatunayan nila lahat ng mga ibinato sa kanila, ng mga kritisismo, lahat ng mga kwestiyon kung paano sila maglaro. Pinatunayan nila ngayon na sila ang pinakamalakas sa buong mundo. 4-0 against Blacklist International. Carl Tizzy, 2-time champion sa M-Series sa world stage. Napakaganda na naging istorya ng Echo.
Pinatumba sila ng Blacklist International sa upper bracket finals, but they came back stronger. Hindi sila pumayag na basta-basta na lang silang iiwanan doon at hindi makakabawi. Echo Philippines are your M4 champions. The story here, even Benny Cutie, lahat na ng mga emosyon, pinutok na nila. Nilabas na nila. Kung iisipin mo, Chantel, pwede nating i-consider dito si Sanford as a rookie dahil first time niya entering the World Championships. Kasama niya pa dito si Sanji. And yung Sansan duo pa nga, yung gumagawa ng ingay, gumagawa ng impact. And man, oh man, Echo, nakikita mo kung gaano kasaya itong kupunan na to. And Carl Daisy, finally, getting the trophy back. May chance pa ata. Ang hirap din pagpilian kung sino ang MVP dito eh. Oo nga, yan. Gentlemen, Ipapasa na muna natin to doon sa Jakarta, Indonesia. Maraming salamat. Kami ang inyong nakasama. Ako nga pala si Santi at kasama ko dito si Chantel. That is Echo Philippines. Echo Philippines, they are really loud and they're really proud. Now to award the champion, let's call the presenters of each award. To present the ring, we have Mr. Michael Yaya, UBS Gold Creative Director. To present the medal, we have Mr. Lucas Mao, Managing Director of Moonton Esports, and Mr. Bapak Frankie, Secretary General of Esports Federation of Indonesia. We would like to invite our VVIP to come to join us on the stage. Echo has done it. They are the world champion. They are the new kings of all the regions, the greatest of them all, the super team from the Philippines.